Sa punto pong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Marites Veloso, kapatid ni Mary Jane Veloso. Kamusta kayo dyan, Marites? Okay naman po, ma'am. Nag-aantay po kami dito sa pier po. Okay, I understand yung inyong mga magulang, pati na yung mga anak ni Mary Jane, pumunta na ng Indonesia, ng Jakarta, pero kayo maiiwan dyan sa Cilacap. Ano yun? Opo. Yun ba yung payo sa inyo? Bakit daw ganon, Marites? Kasi po kami lang po ni Darling po ang mag-aantay po kay Mary Jane dito. So napagpasyahan po na mauna na po yung family namin sa Jakarta para makapagpahinga na rin po sila doon. Ano ba ang payo sa inyo ng sino bang umiistima sa inyo dyan? May grupo ba o yung ating mga representatives ng gobyerno mismo? Yung embassy po, opo. Okay, anong payo nila sa inyo? Ano daw ang maaasahan nyo from here on? Meron bang development, Marites? Kung tungkol po sa kaso ni Mary Jane, kay Mary Jane. Oo. Actually, sinabi na po nila sa amin na sa oras na tumawag ang prosecutor ay tuloy na po ang bitay. So, tumawag na po. So, ibig sabihin tuloy na. Pero kahit ganun po ay hanggang sa mga oras na to, buhay pa yung kapatid namin kaya hindi po kami nawawala ng pag-asa pa na pag maghimala po ang Panginoon sa amin mamaya. Brief ba kayo, Marites, kung ano ang magiging senaryo o yung ano yung maaasahan nyo pa? Kasi sabi mo tumawag na yung prosecutor, sinabi sa inyo na tuloy na yung execution, and then after that, ano pa raw ang aasahan ninyo? Ayun po, mag-aantay po kami doon. Actually, sabi po ay pinakamatagal naman na po siguro yung alas 2 na pagkasya namin doon. Tapos po nun ay magpo-convoy po ang pulis, ambulansya, at saka yung kotse ng embassy, saka pulis pa po. Bali, kanin po na sasakyan yun na susulak po kami papuntang Jakarta po. At doon po ipa-embalsa mo. At saka sakali pong matuloy si Mary Jane. Hindi ba kayo binigyan? At magkakaroon din po doon, may mga ginawa po silang preparation. May mesa, may isang gabing lamay. Yun po. Wala bang binigay na indikasyon sa inyo, Marites, na baka gumana o umubra yung mga last minute na apela at kung matatawag na nating legal strategy ng ating gobyerno para sana maisalba ang buhay ng inyong kapatid, Marites? Wala po. Bali, meron po kami natanggap na ganung mga salita po kila Attorney Olalia po at saka po sa mga migrante. So, Marites, paano nyo nakakayanan itong ganito na medyo mabigat itong pinagdadaanan ng inyong pamilya? Paano nyo, pwede bang i-share mo lang sa amin kung paano, saan kayo humuhugot ng lakas ngayon? Actually, ma'am, kung makikita niyo po ng harapan si Mary Jane, hindi po kayo panghihinaan ng loob eh. Napakatatag po niya. Lagi siyang nakangiti. Hindi mo siya makitang tumulo yung kanyang luha o mangilid man lang. Tawanan nga kami maghapon eh. Nagdo-joke siya, nagkukwentuhan kami ng mga memories namin noon, nung magkakasama pa kami sa Pilipinas, yung mga nakakatawang bagay. Kaya halahagagdakan po kami, samantalang yung mga iba pong family ay nag-iiyakan. Nag-iiyakan na lang po kami nung magpapaalaman na po. Pero hanggang sa mga oras na yon na mahagulgol kaming pamilya niya ay siya ay patuloy pa rin pong nakangiti. Kaya yung pong nagpa-flashback po sa akin ngayon, yung napakaganda niya pong ngiti. Hindi ko po siya nakitang malungkot. Sa ilang araw ko siyang dinadalaw dito. Hindi ko siya nakitaan ng kahit na konting takot man lang o lungkot man lang. Napakatatag ni Mary Jane. At nangihinayang ako sa kanya. Minsan nga nasasabi ko na sana ako na lang. Si Mary Jane kasi napakabait niya.
matulungin. Nakakapanghinaya po na mawawalan kami ng isang kapatid na ganun. Ganun yung kanyang attitude, yung kanyang behavior, yung kanyang pag-uugali lahat. Napakahirap po sa totoo lang. Pero nung bago po kami maghiwalay kanina, sa totoo lang, malubag na po sa amin at parang tinanggap na rin namin yung kanyang pakiusap na naisipin na lang namin na ito ang kagustuhan ng Panginoon. Pero nung pauwi nga po kami, makabalita kami na medyo magandang balita na sumuko si Tintin. Nabuhayan po kami ng loob at talagang nagsigawan po kami ng yung napakasaya po namin talaga, naglulundag kami na inisip namin na hindi na matutuloy. Pero ngayon na nandito kami, parang mas naging mahirap po ngayon kasi medyo umasa kami ng konti tapos parang wala rin pala. Napakahirap po. Ngayon, parang naalala ko nung kay Flor Contemplacion. Nanonood lang ako sa TV noon pero sobrang lungkot niya nararamdaman ko. Naisip ko noon na ano kaya yung nararamdaman ng pamilya niya, yung mga anak niya. Pero ngayon na nandito na ako sa sitwasyon na to, napakahirap po. Sobrang sakit, sobrang hirap, sobrang nakakasyak po ang mga bagay-bagay. Lalo na yung napakasimple lang ng pamilya namin. Hindi namin alam na magkakaganito. Marites, kanina ang statement ng ating gobyerno kasi may mga nagtatanong no kung bakit yung parang may mga nakita silang bagong impormasyon na maaring makatulong sa kaso ni Mary Jane, katulad nung pagpunta nung kanyang alleged recruiter sa pulis. Tapos ang sabi ngayon lang daw kasi nagbigay ng mga impormasyon si Mary Jane tungkol sa kaso. May mga binanggit nga ba sa inyo si Mary Jane tungkol sa kung paano ba nangyari itong ganitong kinaharap niya dyan sa Indonesia? Opo, may mga binanggit po siya. Pero paulit-ulit na po yun. Noon pa man po umpisa at nasabi na niya po sa amin yun. At hindi po kami nagkulang ng pasabi or hindi po kami nagkulang ng pag-uulat sa ating gobyerno. Sinasabi po namin sa kanila yon na noon pa man si Mary Jane ay human trafficking. Hindi siya ganito. Pero hindi po namin alam eh. Okay. Itong mga bagong, kasi ngayon lang nababalita, no? Yung mga detalye na kung sino yung recruiter, kung sino yung nandiin, kung sino yung nagbigay sa kanya ng maleta. Kasi nga po, binabawalan nila kami na magpamilya. Kasi nga po, tinatakot nila kami. Sino ang nagbabawal sa inyo na magpamilya noon? Ang DFA po. Although sinasabi nila na nasa sa inyo po yan, kayo po makakapag-desisyon yan, pero iisipin din po natin yung pamilya natin, yung mga buhay natin, wag lang po yung sarili natin. So parang sinasabi po nila na, parang, di ba, kung sinasabi pa nila na baka mamaya yung kapatid nyo doon mapahamak, so ano pong isipin namin? Siyempre, nananahin na lang kami kasi ayaw naman namin mapahamak lalo si Mary Jane o kahit na sino pa man sa amin. Okay. So Marites, paglilinaw lang, hindi pala mga bagong impormasyon ito. Kasi ang dating sa akin parang dahil medyo huli na, mabibitay na si Mary Jane, kaya naglalabas na siya ng mga impormasyon ngayon na nalalaman niya. All this time pala, nasabi nyo o alam nyo na lahat ng detalyeng ito? Opo ma'am, matagal na po. Hindi lang po ito nalalabas. Okay, kasi kung ganun pala, pwede palang baka may nagawa pa kung mas maagang lumabas itong mga detalyeng ito o natuntun. Kung napaaga lang po. O natuntun yung mga sindikato na nasa likod nito, no? Kasi may binabanggit ngayon na African, etc. Opo, kung napaaga lang po talaga, ma'am, napakarami pa pwedeng gawin. Kulang na lang po talaga kami sa oras. Napakalaki po. Hindi po mangyayari kay Mary Jane to kung maaga lang po talaga.
Ma'am, pasensya na po pero kinukuha na po kasi yung cellphone ko. Ah, okay. Papasok na po siguro yata kami. O sige, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa amin, na Marites. Ipagdarasal ka maraming- namin at ang iyong kapatid, pati na ang buo ninyong pamilya. Opo, Tatagan niyo lang po maraming sana ang salamat. inyong loob. Maraming salamat Opo, sa iyo, maraming Marites. salamat po sa inyo at sana po mga kababayan patuloy po kayo manalangin para kay Mary Jane. Salamat po. Maraming salamat, Marites Veloso, kapatid po ni Mary Jane Veloso na nakausap natin sa pamagitan ng telepono mula po sa Cilacap sa Indonesia. Yun po yung parang jump off point papunta doon sa tinatawag nilang Execution Island.